Nais kong bigyang diin na ang kwentong ito ay purong kathang-isip lamang at hindi batay sa totoong pangyayari. Ito ay likha upang mawagbigay ng kakaibang karanasan sa mga mambabasa at hindi dapat ituring bilang totoo o makatotohanang pangyayari. Gayunpaman, ang mga kwento ng kababalaghan at multo ay bahagi ng kultura at panitikan ng maraming komunidad, nagbibigay daan para sa pagpapalaganap ng mga tradisyon at paniniwala. Matapos ang mahabang araw ng pagmamaneho, si Juan, isang truck driver, ay nagpasya na huminto para magpahinga sa isang tigilan ng daan sa isang liblib na bahagi ng probinsya. Kahit na madilim na gabi na, may kakaunting liwanag mula sa buwan na nagbibigay ng liwanag sa kanyang paligid. Nang bumaba si Juan mula sa kanyang truck, agad niyang naramdaman ang lamig ng hangin na humaplo sa kanyang balat. May kaunting kaba siyang nadama, ngunit agad niyang pinigilan ang kanyang mga pangamba at nagpas siyang magpatuloy sa kanyang pagpapahinga. Habang naglalakad si Juan sa paligid upang maghanap ng isang magandang lugar upang magtayo ng kanyang tent para sa gabi, biglang may naramdaman siyang kakaibang pangamba sa kanyang dibdib. Hindi niya maipaliwanag kung ano ito, ngunit nagpasya siyang huwag itong pansinin at magpatuloy sa paghahanap ng lugar para magpahinga. Matapos ang ilang minuto ng paglalakad, nakakita si Juan ng isang patag na lugar sa gilid ng kalsada na tila mas maayos kumpara sa ibang lugar. Doon niya naisip na magtayo ng kanyang tent at magpahinga. Walang ibang tao sa paligid at ang katahimikan ay bumalot sa buong lugar. Ngunit habang naglalakad si Juan sa tabi ng kalsada, biglang may naramdaman siyang kakaibang kuryente sa hangin. Nagpatuloy siya sa paglalakad, ngunit ang kanyang pangamba ay unti-unting lumalaki habang siya ay pumapalapit sa isang maburol na bahagi ng daan. Napansin niyang ang kanyang puso ay bumilis ng takbo at ang kanyang paghinga ay naging mabilis. Bigla na lang, sa tapat ng kanyang mga mata, lumitaw ang isang babaeng naglalakad palapit sa kanya. Ang babaeng ito ay may mahabang buhok na nakalugay at isang puting damit na pinaglimi. Sa kabila ng madilim na gabi, nakita ni Juan ang mukha ng babae na puno ng lungkot at hinanakit. Ngunit sa sandaling ito, hindi siya makagalaw. Ang kanyang katawan ay parang namamahinga, na parang napalunok ng kanyang mga paa sa kalsada. Nang biglang lumapit ang babae, ang kanyang mga mata ay biglang nagdilim at ang kanyang mukha ay naging mukhang nakakatakot. Ang kanyang mga kamay ay humawak sa leeg ni Juan, at ang kanyang mga labi ay bumulong ng isang hindi maunawaang salita. Nanginginig sa takot, hindi na siya nakagalaw. Nang bigla na lang nawala ang babae, nagising si Juan mula sa kanyang pagkakamulat. Pawang-pawis at nanginginig, agad niyang inayos ang kanyang mga gamit at nagmadaling pabalik sa kanyang tent. Hindi niya alam kung ano ang nangyari at kung ano ang tunay na kahulugan ng kanyang karanasan. Sa pagtulog niya, nagkaroon siya ng mga masidhing panaginip tungkol sa babae na bumisita sa kanya sa kalsada. Hanggang sa nagising siya, tila naglakbay ang oras sa madilim na gabi, na puno ng misteryo at nakakatakot na pangyayari.